Hello everyone! Bakit ako naglo-low carb? 3 years na akong hindi kumakain ng rice at iba pang mga matataas na carbohydrates na mga pagkain kagaya ng tinapay, kamote, saging, at mga matatamis, cake, ice cream, at iba pa. Unang-una, hindi po ako naglo-low carb dahil gusto kong pumayat kagaya nung ginagawa ng marami dahil hindi naman din ako tumataba. Ang purpose ko po, bakit ako naglo-low carb ay natatakot po ako sa aming mga pasyente na may mga diabetes na nauwi na sa high blood, nauwi na CKD, chronic kidney disease dahil sa mataas na sugar for long time. Kaya natatakot po akong makagaya nila, napuputulan sila ng paa dahil sa kakainom ng soft drinks, ng mga matatamis na mga inumin na punong-puno sa sugar. Yan po ang dahilan kung bakit ko iniiwasan ang mga matatamis na pagkain at mga hindi masustansyang mga pagkain. O, kung ikaw ay gusto mag low carb, aalamin mo kung bakit mo gagawin iyon para matibay ang iyong paninindigan na kahit may pera kang pambili ng mga masasarap na pagkain na mataas sa sugar ay hindi ka mapapabili. No? Kagaya nitong tinapay. No? Ang sarap nito. Dati, gustong gusto ko itong kainin. No? Minaparisan ko ng keso ng kung ano-anong sandwich spread. Ngayon, kahit meron pa ito sa aking harapan, binigay sa akin, hindi ko naman matatanggihan. Dahil binigay nga. Hindi ko nakakagad-agad kakainin. Pwede kong kakain na lang ako ng kalahating slice neto. Tsaka ipapakain ko sa iba na hindi naman naglo-low carb. Kaya, ulitin ko, kung gusto mong mag-low carb, alamin mo kung bakit ka maglo-low carb. Ako, ang priority ko po ay hindi yung figura or figure ng aking katawan para pumayat kagaya ng ibang ginagawa ng karamihan. Kundi sa akin, patungkol sa pangkalusugan. Dahil nga takot ako magkaroon ng diabetes. Dahil marami tayong nababasa, nalalaman ngayon na ang taong may diabetes or mataas na blood sugar for long time, sa loob ng matagal na panahon, ay nauwi into diabetic complications, no? Sa kagaya ng diabetic retinopathy, nabubulag, hindi na makakita, nakakatakot, no? Dahil sa mataas na sugar for long time, nakakasira ng ugat ng mata, kung tawag na retina. Nagkakaroon ng mababang immunity, no? Dahil high sugar means low immunity, no? Madali kang magkakasipon, magkakaubo. Tapos yung iba naman, maraming mga sugat-sugat na matagal gumaling dahil sa mataas na sugar. Tapos ang daming nagsasabi dyan, no? Sa mga babasahin, daming mga author na nagsasabi na ang mataas na blood sugar ay nauwi sa hypertension or high blood. Tapos pag tumas na ang presyon ng dugo, nasisira ang kidney. No, ang functions ng kidney ay nagre-reduce or reduce kidney functions. Tapos pag nasira na ang kidney, may kadugtong yun na best friend ang atay. No, nagkakaroon na ng fatty liver dahil mataas na carb, no, ini-stack pala sa atay yun, no, in a form of glycogen, ang glucose. Pag tumataas ng husto, nako-convert na ang glucose into fats. Kaya nagkakaroon ng fatty liver, no? Kagaya ng sinasabi dun sa mga video. Kung tayo nanonood palagi ng mga video pangkalusugan dyan, no? Sa YouTube. Kaya nakakatakot, daming komplikasyon. No? So, at least kung naglo-low carb ako, pwede naman akong tumikim, habang buhay, may enjoy ko naman siguro kumain ng ice cream. Pero hindi yung sandamakmak na ice cream ang kakainin ko araw-araw. Pag dumating sa punto na nagkaka-diabetes na, talagang konting ice cream lang, hilong-hilo ka na dahil tumataas na kagad ang blood sugar mo, hindi na kayang i-control ng iyong katawan. Ang sugar, bigla na siyang mag-i-spike. Kaya nakakatakot, no? Yun ang dahilan kung bakit ako naglo-low carb. Dahil sa rason ng pangkalusugan, hindi po sa figure. Dahil sa maraming komplikasyon ng diabetes. Biruin mo, nilibing na yung isang parte ng katawan
dun sa mga napuputulan ng mga diabetic patient, no? Amputation kung tawagin. Nakalibing lang pa, samantalang yung isang paa ay lumalakad pa. Nakakatakot yung ganun para sa akin. Tsaka pag may diabetes pala, no, hindi lang naman sa mataas ang blood sugar, no, hapo. Yung palaging pagod, palaging uhaw, palaging gutom, mainit ang pakiramdam sa katawan. Kahit naka-aircon ay mainit. So, paano na lang ang buhay kung marami kang pagtitiis habang ikay nabubuhay. So, nakakatakot. Yun ang kinatatakutan ko. Pagka sa panahon na mayroong masasarap na matatamis na pagkain sa aking harapan, nakokontrol ko hanggat maaari. No? So, nahawa ako sa mga may sakit ng diabetes eh. Gusto ko silang tulungan. Kaso, hindi mo naman sila matutulungan hanggat hindi nila tutulungan ang kanilang sarili. Maliban na lang doon sa mga iba na hindi alam kung bakit sila nagkaka-diabetes. Yun ang madaling tulungan. Pero yung alam na alam kung bakit sila nagka-diabetes pero ginagawa pa rin, hindi mo talaga sila matutulungan. Maawa na lang ako sa kanila. No, kasi hindi mo mapipigilan ang sarili mong kumain ng ice cream pag nandun na yung masarap na ice cream sa harapan mo. Kagaya ko, paborito ko yung ice cream na avocado. Paborito ko yung ice cream na fruity, mango o choco. So, vanilla. So, hindi mo na mapipigilan yun pag nandiyan na sa harapan mo. So, hindi talaga ako bumibili. Kasi pag nandiyan na sa harapan ko, hindi ko na mapipigilan. Pag may birthday, doon napapasabak ako. Pero pinipigilan ko pa rin hanggat maaari. Isang cup lang, siguro minsan kalahati ang cup ng ice cream. Kaya, Choco Moist na cake, sarap din sa akin yun. Tapos yung ubi halaya, masarap din sa akin yun. Pero kahit naglo-low carb ako, kumakain din ako paminsan-minsan. Kumakain pa rin ako ng mga yon paminsan-minsan. Kasi wala pa naman ako sa diabetes eh. So, ibig sabihin na ang katawan ay kaya pang mag-regulate ng sugar. No? Kahit kakain pa ako noon. So, yun ang kagandahan pag naglo-low carb ka. Sa panahon na gusto mong kumain, ay makakain ka. Basta wag mo lang ilampas doon sa limit. Kasi bago ako nag-low carb, no, nanonood ako ng mga video. May computation pala pagdating dyan sa sugar intake, no? So, kanyari, low carb, moderate low carb, no? Hindi lalampas ng 100 grams of carb per day. Tapos, yung sinasabi nating low carb, 50 grams per day. Yung low carb, kung tawagin ay keto, 820 grams per day lang ang sugar. So, nako-compute. Kung kaya ako ngayon, naglo-low carb ako. So, doon ako sa 100 grams a day. So, nakakain pa rin ako ng isang slice ng cake. Diba? Or isang cup ng ice cream. O yung ubi halaya. Basta wag lang lumampas ng 100. Kasi sa talagang hindi mo alam, no, hindi ko alam yung low carb. Hindi ko alam na may computation pala. Hindi ko alam na ganun pala kasama ang impact ng mga pagkain na mataas sa carbohydrates at sugar. Eh, magugulat na lang ako. Kagaya nung marami dyan na puputulan na sila ng paa. Yun ay nakakatakot, no? Nakakaawa. Nakakaawa talaga ako sa kanila. No? Kaya, iniiwasan ko, no? Based sa mga nakikita ko. Kaya, sa akin, dahil talaga sa pangkalusugan. Pwede naman palang makatikim ng matatamis na hindi mataas sa sugar. Kasi hindi naman pala lahat ng sugar, matamis. At hindi lahat ng matamis sugar. Kagaya ng stevia. No? Ang stevia ay matamis. Masarap, matamis. Kasi yung tamis ng sugar, no? Mas matamis pa kasi sa asukal. Pero, hindi siya asukal. Hindi, ibig sabihin, hindi siya nakakataas ng blood sugar. Kasi stevia nga siya. Mahal nga lang siya. So, mas mahal pag nagkasakit. Mas mahal pag nagtitiis ka sa hirap. Kahit 1 million siguro, gaya mong bitawan. Huwag ka lang putulan ng isang parte ng katawan mo dyan, di ba? So, kung meron ka nun, kung wala, ang hirap ng buhay. No, mahirap na ang buhay. Pahirapan ko pa pag may sakit na ako. So, doon pa lang, no? Yun ang pinaghugutan ko. Bakit ako umiiwas sa kanin? No, sa loob ng 3 taon na nitong May 2025. Kaya nung araw, hirap na hirap kami sa buhay. Halos hindi makabili ng rice, walang pambili ang pamilya ng kanin. Ngayong nagsumikap ang pamilya, nagkakapera, nagkaroon kami ng sariling palayan. Marami na kaming bigas sana. Buti na lang nalaman ko na hindi pala ganun kadali ang kumain ng bigas araw-araw dahil nakaka-diabetes din pala. So, para sa akin, no, isang
karunungan na galing kay Lord kung mapapahaba mo ang iyong buhay na hindi ka magkakasakit. No? Kaya lagi tayong humingi sa Kanya, Lord, ilayo niyo ako sa sakit. Bago pa na mangyari yon, ay bibigyan tayo ng karunungan para hindi tayo magkakasakit. No? At yung low carb na yan, para sa akin, ay isang malaking karunungan na biyaya ni Lord na natutunan ko dahil sa mga doktor na nandyan sa YouTube, no? Nandyan sa internet na nagsusulat sila ng mga journal, mga babasahin patungkol sa low carb at binasa ko. No? Nagka-cross kami ng landas kaya inaral ko sila. At sa awa din na Lord, binibigyan din naman niya ako ng lakas ng loob, no, ng isip para pigilan ang sarili na kumain ng mga masasarap na pagkain na yon na magdadala sa akin doon sa pagkakasakit. No? So, 3 years na po ako ngayon umiiwas sa rice. No? Sa umaga, hindi ako nagra-rice. Sa tanghali, hindi ako nagra-rice. Sa hapunan, hindi din ako nagra-rice. At hindi ako nagmimerienda ng mga tinapay, ng banana Q, ng kung ano-ano dyan. Hindi na rin ako umiinom ng soft drinks. Umiiwas na rin ako sa mga cake, sa mga ice cream, at iba pa. Siyempre, pag may mga handaan, nakakaya naman. No? Parang KJ ka. Hindi ko naman binabalandra na hindi ko kakainin ito dahil naglo-low carb ako. Siyempre nakikibagay na rin ako. So, kakain ako ng pakunti-kunti sa lahat ng putahe. Kunting ice cream, kunting cake, kunting salads, kunting rice. No? Titikman ko kasi pinaghirapan din nilang lutuin yon. In-invite ka sa kanilang pinaghirapan. Kaya titikman ko na lang. Hindi kagaya ng araw na nantakan pag ako'y kumain. No? Dahil malakas din akong kumain. Yun lamang po.